Si dating Pangulong Duterte ay aktibong nakikipagtulungan sa kanyang depensa, kasama ang mga banyagang abogado na may malawak na karanasan sa International Criminal Court. Ang pangunahing abogado niya ay si Nicholas Kaufman, na tumutulong sa paghahanda ng kanyang kaso. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, mataas ang moral ni dating Pangulong Duterte. Nakipagkaibigan siya sa ibang mga preso at patuloy ang pagdating ng mga sulat mula sa kanyang pamilya na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. May mga pagbisita mula sa kanyang appointed ICC lawyer na umaasa na siya ay mapawalang sala sa mga kasong nakasalang laban sa kanya. Tiwala ang kanyang abogado sa kanilang depensa at nakikita ang mga positibong aspeto ng sitwasyon. Sa kabilang banda, ang pagyelo ng mga ari-arian ng akusado ay nakasalalay sa kooperasyon ng mga lokal na awtoridad. Kung walang political will, nagiging mahirap ang implementasyon ng mga hakbang na ito. Ang mga pagbisita ng mga abogado at pamilya kay dating Pangulong Duterte ay may malaking halaga para sa kanyang depensa. Tinitiyak ng kanilang presensya na siya ay may sapat na suporta sa kanyang sitwasyon. Ang mga anak ni dating Pangulong Duterte ay nag-file ng petisyon upang maibalik siya sa Pilipinas, kasunod ng kanyang pagkakaaresto, dahil sa mga kasong may kinalaman sa digmaan kontra droga. Ngunit, itinanggi ng Department of Justice ang mga petisyon para sa writ of habeas corpus, sa kadahilanang wala silang legal at pisikal na kustodiya kay Duterte. Ito ay alinsunod sa mga umiiral na patakaran ng hukuman. Ayon sa RA 851, ang mga krimen na lumalabag sa internasyonal na humanitarian law ay hindi maaring imbestigahan kung may ibang hukuman na nagsasagawa ng investigasyon. Ipinapakita nito na maaring ipasuko ang mga akusado sa ibang estado. May mga dating miyembro ng Davao Death Squad na maaring magsilbing testigo laban kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Kabilang dito sina Edgar Matobato at Arturo Las Canas, na umamin sa kanilang mga pagkakasala. Ipinakita ng mga testigo na may mga operasyon na isinagawa upang patayin ang mga hinihinalang drug lords sa Davao. Gayundin, ang mga hindi pagkakaintindihan sa mga proyekto ng tren ay nagdudulot ng pagkaantala at hindi kasyang karanasan para sa mga pasahero, na dapat ay maiwasan sa hinahara. Sa kabilang banda, ang mga kasalukuyang proyekto tulad ng EDSA, rehabilitation ay nagdudulot ng matinding traffic, ngunit kinakailangan ito para sa pangmatagalang solusyon. Kailangan ang pasensya mula sa mga motorista. Sa usaping presyo, ang mga retailer ay hindi sumusunod sa suggested retail price ng baboy. Dapat maging mas mahigpit ang monitoring ng Department of Agriculture upang mapanatili ang patas na presyo para sa mga mamimili. Kinumpirma ni Vice Presidente Sara Duterte na hindi isasama si Attorney Harry Roque sa legal na koponan ni dating Pangulong Duterte dahil sa hindi malinaw na sitwasyon ng kanyang pananatili sa Netherlands. Ayon kay Attorney Harry Roque, hindi ipinakita ang arrest warrant at walang mga karapatan na naipaalam sa dating presidente, na nagbigay diin sa mga paglabag sa batas na ito. Sa kabila nito, tinalakay ng mga abogado ang mga posibleng dahilan para sa pagtanggal ng kaso laban kay Duterte, kabilang ang malawakang pagkamatay at ang konsepto ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Mahalaga ang patunay ng mga krimen at biktima upang magtagumpay ang prosekusyon sa kaso. Ang ebidensya ay susi sa pagpapalakas ng kanilang argumento sa hukuman. Samantala, ang kalagayan ni Attorney Salvador Medialdia, matapos ang kanyang pagbisita kay dating Pangulong Duterte, ay nagpapakita ng epekto ng stress sa mga taong kasangkot sa kaso. Siya ay dinala sa ospital dahil sa labis na pagod. Nagbigay ng pahayag ang Malacanang na walang politikal na pag-usig kay Attorney Harry Roque, na nagplano ng asilum sa Netherlands, ngunit kailangan niyang ipakita ang ebidensya laban sa kanya. Ipinahayag ni Duterte na ang arrest warrant ay para lamang sa kanyang pagdalo sa isang pagpupulong bilang resource person, at walang krimen na nakabatay dito. Dahil dito, may mga alituntunin ang gobyerno ng Netherlands para sa aplikasyon ng asilum, nakabatay sa mga matinding banta ng pag-usig sa bansa ng mga nag-apply. Tinukoy ng mga miyembro ng Patriotic Bloc na hindi siya biktima ng political persecution, at hinikaya siyang umuwi upang harapin ang mga isyu dito sa Pilipinas. Ipinahayag ng EJ na may arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte, at ang paglilipat ng kustodiya kay Duterte patungo sa ICC ay patunay ng warrant na ito. Pinuri ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang desisyon ng Solicitor General na hindi ipagtanggol ang gobyerno sa mga petisyon. Itinuturing itong tamang pagsunod sa batas at reaksyon sa mga aligasyong pang-abuso. Sinabi ni Secretary Rizin Rimula na ang EJ ay handang sagutin ang petisyon ng mga kapatid ni Duterte, at ang mga argumento para sa kasong ito ay nakatakdang talakayin sa hinahara. Gayundin, ang mga grupo na nais magdaos ng rally sa labas ng Freedom Park ay kinakailangang kumuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan upang masunod ang mga alituntunin ng kaligtasan.
Patuloy na minomonitor ng ENE Regional Office 11 ang sitwasyon sa komunidad upang maiwasan ang anumang insidente, habang nakikipag-ugnayan ang mga awtoridad sa mga residente para sa kaayusan. Samantala, may mga social media personalities na hindi dumadalo sa mga pagdinig ukol sa disinformation at fake news at nahaharap sila sa posibilidad ng contempt at detention orders. Sa ibang balita, nagbabala ang Bureau of Immigration sa pagtaas ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking na umaalis ng bansa sa pamamagitan ng iligal na mga ruta na nangangailangan ng mas masusing pagmamanman. Simula Abril 7, 2025, ang Japan Visa Application Center ay tatanggap ng mga aplikasyon mula Lunes hanggang Biyernes, ginagawang mas madali at mabilis ang proseso para sa mga nais magtrabaho sa Japan. Kasabay nito, magbubukas ang Croatia ng libu-libong oportunidad sa trabaho para sa mga hotel workers sa susunod na buwan, kung saan ang mga aplikante ay hindi nakakailanganing sumailalim sa language training. Higit pa rito, mayroong 31 karagdagang forms para sa mga anili tasks at 39 forms para sa mga asignaturang may kinalaman sa pagtuturo. Layunin nitong gawing mas epektibo ang proseso ng pagtuturo. Ang Manibela Group ay nagplano ng nationwide transport strike upang ipahayag ang kanilang saloobin sa Public Transport Modernization Program, bilang hakbang upang ipakita ang kanilang mga hinaing. Tatalakayin ng 2025 Road Safety Summit ang pagtaas ng mga aksidente sa kalsada, lalo na sa mga kabataan, at layunin nitong maglatag ng mga hakbang upang mapabuti ang kaligtasan sa kalsada. Nag-alok ng 100,000 piso si Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr. para sa impormasyon sa mga pumatay sa 23 anyos na Slovak tourist na si Micaela Mikova sa Boracay. Giit ng mambabatas, kailangang mabilis ang aksyon para maibalik ang tiwala ng publiko at matiyak ang kaligtasan ng mga turista sa Boracay. Matatandaang natagpo ang patay si Mikova sa isang abandonadong kapilya 2 araw matapos mawala ayon sa pulisya. May palatandaan ito ng sexual abuse at blunt force trauma sa ulo. 2 taon nang nasa kustodiya ng Malay Aklan Police. Samantala, good news para sa mga boksingero at fans ng sport, kumpirmadong kasama pa rin ang boxing sa 2028 Los Angeles Olympics. Ayon kay IOC Chief Thomas Bach, matatanda ang nagbotohan ang Executive Board ng final approval nito sa susunod na linggo matapos bigyan ng provisional recognition ang World Boxing noong Pebrero. Pero ayon kay Bach, formalidad na lang ito. Exciting ito para sa Philippine boxing lalo't isa itong sports kung saan nakakuha ng medalya ang Pilipinas sa Olympics.